lumayas ka. Hindi kailangan ng pamilya ilustre ang isang magnanakaw na tulad mo. Marahas na itinapon ni Theodora ang mga gamit ni Tala sa gitna ng basang lupa habang bumubuhos ang ulan. Habang si Tala ay humihikbi at yakap ang kanyang anak, malamig na nakatingin si Thaddeus mula sa bintana. Walang kibo, walang awa. Sino ang tunay na biktima sa larong ito? At hanggang kailan mananahimik ang mga lihim na baon sa abo ng mansyon? Pakinggan ang kwentong dudurog sa inyong puso at muling magbabangon sa inyong pag-asa. Ano pang hinihintay mo? Pulutin mo yan. Ngayon din, bago ko pa maisipang ipalamon sa iyo ang bawat piraso niyan. Ang boses ni Theodora Ilustre ay parang hagupit ng latigo na bumaon sa pandinig ni Tala. Sa gitna ng malawak na sala ng malaking mansyon, ang bawat salita ng Donya ay tila may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa huling hibla ng dangal na pinanghahawakan ni Tala. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng ganitong pananalita. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila mas nagiging matalas ang bawat mura. Mas nagiging malalim ang bawat sugat sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumuhod si Tala sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na plorera. Isang antigong gamit na aksidente niyang nasagi dahil sa sobrang pagod at puyat sa pag-aalaga sa kanyang anak na si Timmy. Naramdaman niya ang isang matulis na bahagi ng seramika na bumaon sa kanyang hintuturo. Hindi siya dumaing. Pinanood niya ang isang butil ng pulang dugo na dahan-dahang pumatak sa puting sahig na parang isang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Ang hapdi sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa hapdi ng katotohanang kailangan niyang lulunin ang lahat ng ito. Ginagawa niya ito para kay Timmy, para sa gamot ng kanyang anak na walang tigil ang ubo simula pa noong nakaraang gabi. Sa bawat pagyuko niya, ang tanging imaheng nakikita niya ay ang namumutlang mukha ng kanyang anak na naghihintay sa kanya sa maliit at madilim nilang silid sa likod ng mansyon. Paumanhin po, Doña Theodora. Hindi ko po sinasadya. Pagod lang po siguro ako dahil sa ano? Dahil sa anak mong pabigat? Putol ni Theodora. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatayo ng tuwid. Suot ang kanyang mamahaling seda na damit. Wala akong pakialam sa drama ng buhay mo, Tala. Pinatira ko kayo rito hindi para maging pabigat, kundi para magsilbi. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, baka dapat ay doon na lang kayo sa kalsada mamalimos. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng mga gulong sa likuran nila. Ang marahang pag-ikot ng wheelchair sa makinis na sahig ay nagdala ng isang kakaibang katahimikan sa loob ng silid. Dumating si Thaddeus Ilustre, ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat dahil sa kanyang kakisigan at talino, ngunit ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng pait at puot. Lumingon si Tala sa kanya, umaasa ng kahit kaunting habag. Maraming gabi na niyang pinagsilbihan ang lalaking ito, tiniis ang lahat ng sumpong at galit nito nang walang reklamo. Inisip niya na marahil, sa kailaliman ng puso nito, ay may natitira pang malasakit para sa isang taong tulad niya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tala, malamig na tumitig si Thaddeus sa kanya. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, parang yelong dumampi sa mainit na balat ni Tala. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng dugong dukha mo, Tala. Nakakadiri. Tila tumigil ang mundo ni Tala sa narinig. Ang Chu Sok Kep, ang dalawang sunod-sunod na saksak sa kanyang puso. Ang pang-aalipusta ng amo na si Theodora ay masakit. Ngunit ang malamig na pagtatakwil mula kay Thaddeus ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang lalaking inakala niyang nakakaunawa sa sakit ng pagiging talunan ay siya pa palang magpaparamdam sa kanya na siya ay basura. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang kanyang tingin.
Nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang lalamunan, ang pag-akyat ng mainit na luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi sa harap ng mga taong ito na ang tanging kasiyahan ay makita siyang wasak. Ang kanyang mga kamay ay mas lalong humigpit sa mga basag na piraso ng plorera. Hinahayaang bumaon pa ang mga ito sa kanyang palad hanggang sa ang sakit ng katawan ay maging kasing tindi ng sakit ng kanyang kalooban. Ang mansyon ng mga ilustre na sa malayo ay tila isang palasyo ay unti-unting nagiging isang bilangguan na walang rehas para kay Tala. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Theodora at ang amoy ng luma at malamig na hangin sa paligid ni Thaddeus ay tila sumasakal sa kanya. "Oh, ano pang hinihintay mo? Labas!" Muling bulyaw ni Theodora. "Linisin mo ang kamay mo at bumalik ka rito para tapusin ang paglalampaso at siguraduhin mong walang matitirang kahit isang bakas ng dumi, kundi ay malalagot ka sa akin." Tumayo si Tala ng dahan-dahan. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Hindi siya tumingin sa dalawa. Lumakad siya palayo. Bawat hakbang ay tila isang paglayo sa pangarap niyang makahanap ng kapayapaan sa loob ng mansyong ito. Habang papalabas siya sa malaking pinto, ang lamig ng hangin sa labas ay humalik sa kanyang basang pisngi. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Parang isang malungkot na awit na walang katapusan. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang lahat ng ito? Hanggang kailan ako mananatiling nakatayo sa gitna ng mga taong ang tanging hangad ay makita akong nakaluhod sa putikan? Tumigil siya saglit at tumingin sa langit na nagsisimula ng magdilim. Alam niyang bukas, muli siyang gigising para harapin ang parehong impyerno. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, may isang maliit na apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy ng determinasyon na balang araw, hindi na siya ang magiging biktima sa sarili niyang kwento. "Ilabas mo ang gamot na yan, Tala. Hindi ko kailangan ng pakitang tao mo at lalong hindi ko kailangan ng awa mula sa isang katulong na katulad mo." Ang boses ni Thaddeus ay gumaralgal sa galit. Isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa gitna ng silid na tanging liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay ng anyo. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na itinusok sa hangin. Pilit na itinataboy ang tanging taong nangahas na pumasok sa kanyang teritoryo sa oras na ito ng gabi. Huminto si Tala sa may pintuan. Bitbit ang isang tray na may mainit na tubig at isang malinis na bimpo. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang sugat sa kanyang daliri mula sa basag na plorera kanina ay kumikirot pa rin. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagpapaalala sa kanya ng hapdi ng kahapon. Ngunit sa kabila ng sakit ng katawan at sa kabila ng mga masasakit na salitang natanggap niya mula sa lalaking ito, hindi niya magawang tumalikod. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Thaddeus na nakakapit sa braso ng kanyang wheelchair. Nakita niya ang mga butil ng pawis na namumuo sa noo nito, kahit na malamig ang simoy ng hangin na pumapasok mula sa bintana. Alam ni Tala ang hitsura ng isang taong nagdurusa. Alam niya ang hitsura ng isang taong pilit na itinatago ang hapdi sa likod ng pagiging matapang. "Sir, hindi po ito awa." Malumanay na sagot ni Tala. Ang kanyang tinig ay parang isang bulong sa gitna ng nagngangalit na bagyo. "Ito po ay tungkulin ko. Alam ko pong kumikirot ang mga binti ninyo dahil sa lamig ng panahon. Hayaan niyo lang po akong lagyan ito ng mainit na compress." "Tungkulin?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thaddeus. "Ang tungkulin mo ay sumunod sa ate ko. Ang tungkulin mo ay maglampaso ng sahig. Hindi kasama sa sahod mo ang magpanggap na nag-aalala sa isang lumpong tulad ko. Umalis ka na, Tala. Baka kung ano pa ang magawa ko sa iyo." Hindi kumibo si Tala. Sa halip na lumabas, dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa paanan ng wheelchair. Ang kanyang puso ay kumakaba. Tila isang ibon na gustong kumawala
sa kanyang dibdib, ngunit nanaig ang kanyang pakikiramay. Isinawsaw niya ang bimpo sa mainit na tubig, piga ito ng maigi, at dahan-dahang inilapat sa binti ni Thaddeus na natatakpan ng makapal na kumot. Naramdaman niya ang biglang pagtigas ng katawan ng lalaki. Isang impit na daing ang lumabas sa lalamunan ni Thaddeus. Isang tunog na puno ng pagkabigla at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Akmang itutulak niya ang kamay ni Tala, ngunit napatigil siya nang maramdaman ng init na unti-unting dumadaloy sa kanyang naninigas na kalamnan. "Bakit mo ba ginagawa ito?" tanong ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay hindi na kasing talas ng kanina. May halong pagkalito at pagod na sa kanyang tono. "Matapos ang lahat ng sinabi ko sa iyo kanina, sa sala. Matapos kitang hiyain sa harap ni Theodora, bakit narito ka pa rin?" Tumingala si Tala. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nakita ni Thaddeus ang mga pasa sa kamay ng babae. Ang mga galos na nakuha nito sa paglilingkod sa kanilang pamilya. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Tala, ngunit wala siyang nakitang puot doon. Tanging isang malalim na pag-unawa lamang ang naroon, isang uri ng pag-unawa na hindi nabibili ng salapi. "Dahil alam ko po ang pakiramdam ng nag-iisa sa gitna ng sakit." Simpleng sagot ni Tala. "Noong mamatay po ang asawa ko at magkasakit si Timmy, wala pong lumapit sa akin. Alam ko po kung gaano kahirap ang humiling na sana ay may isang taong makaramdam ng sakit na nararamdaman mo. Kahit sandali lang. Sir Thaddeus, baka po hindi niyo napapansin, pero pareho lang po tayong may sugat. Ang sa inyo lang po ay nakikita, ang sa akin ay nakatago." Nanahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Thaddeus at ang banayad na tunog ng tubig na pinipiga mula sa bimpo. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Thaddeus sa paligid ng kanyang puso ay tila nagkaroon ng isang maliit na lamat. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa wheelchair ay lumuwag. Hinayaan niya ang mainit na kamay ni Tala na dahan-dahang haplusin ang kanyang mga binti. Ang bawat haplos ay tila nagdadala ng kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Hindi ito isang eksena ng romansa na madalas mapanood sa mga pelikula. Ito ay isang sandali ng dalawang kaluluwang kapwa-wasak na sa gitna ng kadiliman ay nakahanap ng isang maliit na apoy upang magpainit sa isa't isa. Ang bawat galaw ni Tala ay puno ng pag-iingat, tila ba hawak niya ang isang napakahalagang bagay na madaling mabasag. "Salamat," bulong ni Thaddeus. Napakahina niyon, halos hindi marinig. Ngunit para kay Tala, iyon ay sapat na. Sapat na upang malaman niyang ang kanyang pagtitiis ay may halaga. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol nang marinig ang isang marahang kaluskos mula sa pintuan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa sahig ng silid. Isang anino na puno ng panganib at lihim na galit. Sa may bukana ng pinto, nakatayo si Theodora Ilustre. Ang kanyang mukha ay kalahating nababalot ng dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangisi, isang ngisi na nagpapahiwatig na ang munting sandali ng kapayapaan ni Tala ay magiging simula ng isang mas malaking impyerno. Hindi kumibo si Theodora, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magpalamig muli sa hangin sa loob ng silid. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala na ang bawat kabutihang loob ni Tala ay gagamitin niya laban dito. "Iwanan mo na siya riyan, Tala. May sakit man siya o wala, hindi niyan mapipigilan ang pagpunta natin sa charity gala. Isarado mo ang pinto at siguraduhing walang makakaistorbo sa kanya." Ang tinig ni Theodora ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa labas habang unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan.
Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na gown. Ang kanyang mga hiyas ay nagniningning sa ilalim ng engkantadong liwanag ng chandelier. Para sa kanya, ang kapatid na nagdurusa sa itaas ay isang obligasyon lamang na kailangang itago sa madla. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, sumunod ang lahat ng mga katulong, maliban kay Tala na nanatiling nakatayo sa paanan ng hagdan, bit-bit ang balabal para kay Timmy. Narinig ni Tala ang pag-andar ng mga sasakyan palayo sa mansyon. Ang bawat tunog ng makina na unti-unting nawawala ay tila nag-iiwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng malaking bahay. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na paghampas ng hangin sa mga bintana at ang bawat patak ng ulan na tila mga martilyong pumupukpok sa bubungan. Hindi mapakali si Tala. Ang huling tingin niya kay Thaddeus kanina ay puno ng pag-aalala. Ang balat ng lalaki ay tila nagnininga sa lagnat at ang bawat paghinga nito ay mabigat at puno ng hirap. Sa kabila ng mahigpit na utos ni Theodora na huwag itong istorbohin, nanaig ang boses ng kanyang konsensya. Dahan-dahan siyang umakyat. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na hagdan ay tila isang pagsuway sa kapangyarihan ng mga ilustre. Nang buksan niya ang pinto ng silid ni Thaddeus, isang nakapanlulumong tagpo ang bumungad sa kanya. Ang wheelchair ay nakatumba sa sahig. Si Thaddeus ay nakahandusay sa malapit sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pangingisay. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit at ang kanyang mga mata ay nakatingala sa kisame na tila may nakikitang hindi nakikita ng iba. Sir Thaddeus, isang impit na tili ang kumawala sa mga labi ni Tala. Mabilis siyang lumapit at maingat na inalalayan ng ulo ng lalaki. Ang balat ni Thaddeus ay kasing init ng baga at ang kanyang mga damit ay basang-basa na ng pawis. Walang ibang tao sa mansyon, walang doktor, walang nurse, walang sino mang pwedeng tumulong. Sa gitna ng dilim dahil sa biglang pagkawala ng kuryente, si Tala lamang ang tanging pag-asa ni Thaddeus. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, dahan-dahang binuhat ni Tala ang itaas na bahagi ng katawan ni Thaddeus upang isandal ito sa gilid ng kama. Kumuha siya ng isang palanggana, ng maligamgam na tubig at isang malinis na tela. Sa bawat haplos niya sa noo at leeg ng lalaki, nararamdaman niya ang bawat pintig ng ugat ni Thaddeus na tila gustong pumutok sa tindi ng presyon. Hindi tumitigil si Tala. Kahit napagod na ang kanyang mga braso, patuloy niyang pinupunasan ang katawan ng kanyang amo, habang ang kanyang puso ay tahimik na nagdarasal. Upang pakalmahin ang nanginginig na katawan ni Thaddeus, nagsimulang humuni si Tala. Isang lumang oyayi, isang awit ng pagpapatulog na itinuro sa kanya ng kanyang ina sa probinsya. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay puno ng init at katapatan. Matulog ka na, aking mahal. Ang bagyo ay lilipas din. Dahan-dahan, ang panginginig ni Thaddeus ay humupa. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa braso ni Tala ay unti-unting lumuwag. Ang kanyang paghinga, na kanina ay parang isang hayop na hinahabol, ngayon ay naging banayad at regular. Sa gitna ng kadiliman ng silid, tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang malambing na boses ni Tala ang namayani. Ipinatong ni Tala ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa mainit na palad ni Thaddeus. Sa sandaling yon, hindi sila amo at katulong. Sila ay dalawang kaluluwang nahanap ang kanlungan sa isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanilang buhay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkahimbing, biglang naramdaman ni Tala ang mahigpit na pagpiga ni Thaddeus sa kanyang kamay. Ang lalaki ay nagsimulang magsalita sa gitna ng kanyang delirium. Ang boses ay puno ng pait at matinding takot. Ang apoy, Tala, ang pinto. Bakit niya isinarado ang pinto? Napatitig si Tala sa madilim na mukha ni Thaddeus. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang mantsa ng katotohanang matagal nang itinago. Sino, sir?
Sinong nagsarado ng pinto? Bulong ni Tala, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Si Theodora. Ang huling bulong ni Thaddeus bago siya tuluyang bumalik sa malalim na pagkakahimbing. Nanigas si Tala sa kanyang kinauupuan. Ang lamig ng hangin sa labas ay tila pumasok sa loob ng kanyang mga buto. Isang lihim na kasing tindi ng apoy ang kakasabi lang sa kanya. Isang lihim na maaaring maging mitsa ng kanyang kamatayan o ng kanyang kalayaan sa loob ng mansyong ito. Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa langit na nagbigay ng isang saglit na liwanag sa loob ng silid. Nakita ni Tala ang isang anino sa may pintuan. Isang figura na kanina pa pala nakikinig sa bawat salita at bawat bulong. Minsan, ang pinakamabigat na pasan ay hindi ang hirap ng trabaho, kundi ang bigat ng lihim na hindi mo dapat nalaman. Ang bulong na yon ay tila nagmula sa sariling budhi ni Tala habang pinagmamasdan niya ang natugtulog na si Thaddeus sa gitna ng liwanag ng umaga. Ang bawat mahimbing na paghinga ng lalaki ay tila isang paalala ng mga salitang binitiwan nito noong nakaraang gabi. Isang pangalang hindi dapat binanggit at isang pangyayaring tila pilit na ibinabaon sa limot. Ang silid na ito, na dati ay puno ng galit, ngayon ay tila isang altar ng mga nakatagong alaala na naghihintay lamang na muling mag-alab. Dahan-dahang lumapit si Tala sa ilalim ng kama upang simulan ang kanyang paglilinis. Ang alikabok sa bahaging iyon ng silid ay makapal, isang patunay na matagal nang walang sinumang nangahas na galawin ang anumang naroroon. Habang inaabot niya ang dulo ng sahig, ang kanyang kamay ay tumama sa isang matigas at malamig na bagay. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Isang luma at kinakalawang na kahong bakal ang dahan-dahang inilabas ni Tala. Ang kandado nito ay sira na, tila pilit na binuksan noon pa man. Sa bawat pagbukas ni Tala ng takip ng kahon, ang amoy ng luma at sunog na papel ay humahalimuyak sa hangin. Isang amoy na tila nagdadala sa kanya pabalik sa isang gabing puno ng usok at takot. Sa loob ng kahon ay may mga piraso ng mga liham na hindi na mabasa, ngunit ang kumuha ng pansin ni Tala ay isang larawang sunog ang mga gilid. Maingat niya itong hinawakan, ginagamit ang laylayan ng kanyang suot na apron upang punasan ang makapal na alikabok na bumabalot dito. Sa larawan, nakatayo ang isang batang Thaddeus, tuwid ang tindig, nakangiti, at puno ng pag-asa ang mga mata. Sa tabi niya ay isang babaeng may suot na puting damit. Ang mukha nito ay hawig na hawig kay Theodora, ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng lambing at kabutihan, malayo sa mapanuring tingin ng Donya na kilala ni Tala. Sino ang babaeng ito? Tanong ni Tala sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Habang tinititigan niya ang larawan, napansin niya ang isang bahagi ng sunog na papel sa ilalim nito. May mga salitang natira na tila isinulat sa gitna ng pagmamadali. Ang pinto ay hindi aksidenteng naisara. Ang bawat hibla ng buhok sa katawan ni Tala ay tumayo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na binabasa ang bawat titik. Ang lihim na ibinulong ni Thaddeus sa gitna ng lagnat ay unti-unting nagkakaroon ng hugis. Hindi lamang ito basta panaginip. Ito ay isang katotohanang pilit na itinago sa ilalim ng mga abo ng nakaraan. Ibalik mo yan sa kinalalagyan niya, Tala, kung ayaw mong maging aburi ng buhay mo sa mansyong ito. Isang boses ang biglang pumutol sa katahimikan. Halos mabitawan ni Tala ang larawan nang makita niya si Manang Sabel, ang matandang tagapagluto ng mansyon na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ng matanda ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot habang nakatingin sa hawak ni Tala. Mabilis na lumapit si Manang Sabel at marahas na isinara ang kahon. Tila ba may isang halimaw na nakatira sa loob nito. Manang, ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ni Tala.
Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Ang larawang ito at ang sulat, totoo po ba ang sinabi ni Sir Thaddeus? Inilagay ni Manang Sabel ang kanyang nanginginig na daliri sa kanyang mga labi, hudyat ng pananahimik. Ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa pasilyo, sinisiguradong walang sino mang nakikinig. Lumapit siya ng husto kay Tala. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng kaba sa pandinig ng nakababatang babae. Itago mo yan, Tala. Itago mo yan sa lugar na kahit ang anino mo ay hindi makikita, bulong ni Manang Sabel. Ang katotohanan sa mansyong ito ay parang apoy. Kapag hinawakan mo, susunugin ka nito hanggang sa wala nang matira sa iyo. Huwag kang magtatanong, huwag kang magkukuwento. Dahil sa oras na malaman ni Theodora na hawak mo ang kahong iyan, hindi lang ikaw ang mawawala. Pati ang anak mo ay madadamay. Ang pagbanggit sa pangalan ni Timmy ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Tala. Ang kanyang pag-aalala para sa sarili ay biglang napalitan ng matinding pangamba para sa kanyang anak. Mahigpit niyang niyakap ang kahon sa kanyang dibdib, nararamdaman ang bawat kalawang at tulis nito na bumabaon sa kanyang balat. Ang mansyon ng mga ilustre ay hindi na lamang isang lugar ng pagtatrabaho para kay Tala. Ito ay naging isang labirinto ng mga kasinungalingan kung saan ang bawat hakbang ay maaaring humantong sa isang bitag. Ang katahimikan ni Thaddeus, ang kalupitan ni Theodora, at ang takot ni Manang Sabel ay tila mga piraso ng isang puzzle na pilit na binubuo sa isipan ni Tala. Habang naglalakad siya palabas ng silid, bitbit ang nakatagong kahon, naramdaman ni Tala ang isang matalas na tingin mula sa dulo ng pasilyo. Isang madilim na figura ang nakatayo roon, pinagmamasdan ng bawat galaw niya. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit alam niyang simula sa sandaling ito, wala nang ligtas na sulok sa loob ng malaking bahay na ito. Akala mo ba ganun lang kadaling takasan ng utang mo sa akin, Tala? Kahit sa dulo ng mundo, hahanapin kita para kunin ang sa akin. Ang boses na yon, magaspang, puno ng pait, at amoy alak, ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng payapang hapon ni Tala. Sa likod ng malaking gati ng mansyon, sa madilim na sulok kung saan ang mga matataas na puno ng nara ay nagbibigay ng mahabang anino, nakatayo ang lalaking pinakakinatatakutan ni Tala. Si Tito, ang kanyang dating asawa, ang ama ni Timmy na mas pinili ang sugal at bisyo kaysa sa kapakanan ng sariling pamilya. Nabitawan ni Tala ang maliit na supot ng pandesal na binili niya para sa merienda ni Timmy. Ang tinapay ay gumulong sa tuyong lupa, dahan-dahang nadumihan, tila ba simbolo ng kanyang buhay na muling niyuyurakan ng nakaraan. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanlamig at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nagsusumigaw na tumakbo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nakabaon na sa semento. Tito, paano mo ako nahanap? Bulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Wala na akong pera. Lahat ng kinikita ko rito napupunta sa gamot ni Timmy. Parang awa mo na. Umalis ka na. Umalis? Pagkatapos kong malaman na nagtatrabaho ka sa mga ilustre? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Tito habang dahan-dahan siyang lumalapit. Balita ko, napakalambot ng puso ng lumpong amo mo sa'yo. Baka naman pwedeng humingi ng balato? O baka gusto mong malaman nila kung anong klaseng babae ang pinapatira nila rito. Marahas na hinawakan ni Tito ang braso ni Tala. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Isang impit na daing ang lumabas sa mga labi ni Tala. Sa bawat segundo na lumilipas, ang takot ay unting napapalitan ng matinding pangamba para sa kanyang anak. Kung malalaman ni Theodora ang tungkol kay Tito, tiyak na gagamitin ito ng Donya upang tuluyan silang itapon sa kalsada. Huwag po, Tito. Huwag mong idamay ang anak mo. Pagsusumamo ni Tala, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo
sa kanyang mga mata. Ibibigay ko ang sahod ko sa katapusan, basta huwag kang magpapakita rito. Parang awa mo na. Ganyan nga tala, matuto kang makinig. Bulong ni Tito sa kanyang tainga, bago dahan-dahang binitawan ang kanyang braso. Babalik ako, at siguraduhin mong sapat ang dala mo, kundi ay kukunin ko ang bata. Habang mabilis na lumalakad palayo si Tito, naiwan si Tala na nanginginig at hirap na huminga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi niya alam na sa itaas ng mansyon, sa balkonaheng natatakpan ng mga kurtina, may isang taong nakasaksi sa lahat. Nakatitig si Thaddeus mula sa kanyang bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gulong ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nakita niya ang bawat galaw, ang bawat paghawak ng lalaking iyon kay Tala, at ang tila lihim na pag-uusap ng dalawa. Sa isip ni Thaddeus, ang munting tiwalang sinimulan niyang ibigay kay Tala ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na hinala. Akala ko ba ay iba siya? Akala ko ba ay totoo ang kanyang pagkalinga? Ang lahat ba ng pagpapakita niya ng kabutihan ay isang pagpapanggap lamang upang makakuha ng pera para sa lalaking iyon? Ang selos at sakit ay humalo sa kanyang galit. Ang katahimikan ni Thaddeus ay naging mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Para sa kanya, ang bawat haplos ni Tala sa kanyang mga binti kagabi ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Sa kabilang panig naman ng pasilyo, nakatayo si Theodora, pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang kapatid. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lahat ay ayon sa kanyang plano. Ang pagdating ni Tito ay hindi aksidente. Ito ang kanyang unang hakbang upang tuluyang sirain ang anumang ugnayan ni Tala at Thaddeus. Bumaba si Tala patungo sa kusina. Pilit na itinatago ang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng kanyang apron. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Thaddeus na itinutulak ang kanyang wheelchair patungo sa kanya. Sir Thaddeus, bati ni Tala, pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Ngunit hindi tumingin ang lalaki. Dumaan ito sa kanyang tabi na tila ba hindi siya umiiral. Ang lamig ng pakikitungo nito ay mas matindi pa sa buhos ng ulan noong nakaraang gabi. Ang munting init na kanilang pinagsaluhan ay tila naging abo na sa isang iglap. Hanggang kailan kayang pasanin ni Tala ang lahat ng ito? Ang takot sa kanyang nakaraan, ang kalupitan ni Theodora, at ang lumalalang distansya sa pagitan nila ni Thaddeus. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyon ay tila paglalakad sa gitna ng isang mitsa na handa ng sumabog. Magnanakaw. Isang hamak na magnanakaw ang pinatira ko sa pamamahay na ito. Ang bulyaw ni Theodora ay yumanig sa buong pasilyo ng mansyon, tila isang kulog na nagbababadya ng isang malupit na storm. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, habang ang kanyang mga kamay ay nakaturo sa direksyon ni Tala. Sa paligid nila, ang iba pang mga katulong ay nakayuko, takot na madamay sa nagngangalit na galit ng kanilang donya. Kakalabas pa lamang ni Tala mula sa silid ni Thaddeus. Ang kanyang mga kamay ay amoy lavender pa dahil sa langis na ginamit niya upang ihaplos sa binti ng amo. Ang katahimikan at kaunting init na namuo sa pagitan nila ni Thaddeus nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging takot. Doña Theodora, ano po ang nangyayari? Wala po akong ninanakaw. Nanginginig na sagot ni Tala. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa biglang pagtaas ng kanyang kaba. Huwag mo akong madaan sa paawa mo, Tala. Ang singsing na pamana ng aking ina, ang diamanteng tanging alaala ko sa kanya, ay nawawala at ikaw lang ang pumasok sa silid ko kaninang umaga upang maglinis. Muling sigaw ni Theodora. Sa likod niya,
Lumitaw si Tito na may suot na uniforme ng security. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na awa, kundi isang lihim na kislap ng tagumpay. Sir Thaddeus, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa iyon. Pagsusumamo ni Tala, bumaling siya sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Ngunit si Thaddeus ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng pagdududa na pinalala nang nasaksihan niyang pagkikita ni Tala at Tito noong nakaraang araw. Ang bawat salita ni Tala ay tila isang hungkag na tunog sa kanyang pandinig. Para matapos na ang usapang ito, tignan natin ang gamit mo, mungkahi ni Tito. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa katawan ni Tala. Sa pilitang kinaladkad ni Theodora si Tala, patungo sa maliit at masikip na silid nito sa likod ng mansyon. Kasunod nila si Thaddeus na itinutulak ang kanyang wheelchair. Bawat ikot ng gulong nito ay tila isang mabigat na hatol sa puso ni Tala. Doon, sa harap ng kanyang anak na si Timmy nagulat at takot na nakatingin sa pintuan, marahas na ibinuhos ni Tito ang lahat ng gamit ni Tala sa sahig. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak, ang maliit na suklay, ang mga lumang damit ni Timmy, at ang natitirang barya sa kanyang pitaka ay tila ba mga basag na pangarap na kumakalat sa maruming semento. At doon, sa ilalim ng bote ng gamot ni Timmy, ay gumulong ang isang nagniningning na diamante. Ang liwanag nito ay tila sumasakal kay Tala. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang hangin sa kanyang paligid. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanigas, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Ito ba ang sinasabi mong wala kang ninanakaw? Ani Theodora, sabay dampot sa singsing. Ginamit mo pa ang gamot ng anak mo para itago ang kadumihan mo. Napakawalang hiya mo, Tala. Tumingin si Tala kay Thaddeus, naghahanap ng kahit kaunting kislap ng pagtanggol. Ngunit ang nakita niya ay isang mukha na puno ng matinding pagkamuhi. Dahan-dahang kinuha ni Thaddeus ang singsing mula sa kamay ni Theodora. Tinitigan niya ito ng matagal bago muling ibinaling ang kanyang tingin kay Tala. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Thaddeus ay tila isang mitsa na tumapos sa lahat ng pag-asa ni Tala. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng kamatayan. Nagkamali ako sa iyo, Tala. Akala ko ay totoo ang bawat pag-aalaga mo. Akala ko ay kakaiba ka sa lahat ng mga nakilala ko. Humigpit ang kapit ni Thaddeus sa singsing hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Isa ka lang palang mersenaryo, isang mapagpanggap na handang magnakaw para sa sariling interes. Hindi po totoo yan, sir. Itinanim lang po nila yan. Sigaw ni Tala habang sinusubukang lumapit, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Tito. Ang bawat patak ng luha ni Tala ay tila walang halaga sa harap ng mga taong ang tanging hangad ay siriin siya. Tumalikod si Thaddeus. Ang kanyang wheelchair ay dahan-dahang lumabas ng silid. Iniwan si Tala na nakaluhod sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Ang bawat hakbang ng kanyang mga amo palayo ay tila isang pinto na tuluyan ng nagsara sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman ni Tala ang maliit na kamay ni Timmy na humahawak sa kanyang balikat. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang loob, mas lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung ang buong mundo ay nakatingin sa kanya bilang isang kriminal? Mabulok ka riyan sa dilim, Tala. Wala kang pagkain, wala kang tubig, hanggat hindi mo inaamin kung kanino mo ibibigay ang iba pang ninakaw mo mula sa pamilyang ito. Ang boses ni Theodora ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng makapal na pinto ng bodega. Isang boses na puno ng puot at walang bahid ng awa. Narinig ni Tala ang marahas na pagpihit ng susi at ang mabigat na tunog ng bakal na nagkiskisan sa trangka ng pinto. Sa isang iglap, ang huling sinag ng liwanag mula sa pasilyo ay naglaho. Iniwan si Tala sa gitna ng malamig at maalikabok na silid na amoy luma
at amoy kinalawang na bakal. Hindi sumigaw si Tala. Hindi siya nagmakaawa para sa kanyang sariling sikmura. Sa halip, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa dingding na naghihiwalay sa bodega at sa maliit na silid ng mga katulong. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na semento. Tila hinahanap ang init ng presensya ng kanyang anak. Timmy, anak, huwag kang iiyak. Kakain ka ha? Huwag mong intindihin si nanay. Bulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay gumaralgal at halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Sa kabilang panig, narinig niya ang mahinang hikbi ng bata. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Theodora. Sa itaas na bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang marangyang silid, nakatingin si Thaddeus sa sing-sing na diamante na nakalagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang liwanag ng diamante ay tila nanunumbat sa kanya. Dapat ay masaya siya dahil nahanap na ang ninakaw na hiyas, ngunit bakit tila mas bumigat ang kanyang dibdib? Bakit ang bawat alaala ng malamig na pakikitungo niya kay Tala kanina ay tila isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan? Bakit ang isang magnanakaw ay mas inaalala ang sikmura ng anak kaysa sa sariling kaligtasan? Tanong ni Thaddeus sa kanyang sarili. Naalala niya ang mukha ni Tala habang kinakaladkad ito patungo sa bodega. Wala itong takot para sa sarili. Tanging ang mga mata nito ay nakapako kay Timmy, nagsusumamo ng pagkain para sa bata. Hindi nakatiis si Thaddeus. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang wheelchair palabas ng silid. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa tahimik na pasilyo ay tila isang tibok ng puso na puno ng pagdududa. Iniwasan niya ang mga lugar kung saan maaring naroon si Theodora o si Tito. Nais niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Nang makarating siya sa tapat ng bodega sa silong, napatigil siya. Isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa loob. Hindi ito sigaw ng galit at hindi rin ito pagmamakaawa. Iyon ay isang awit. Ang boses ni Tala, bagaman mahina at basag dahil sa uhaw, ay dahan-dahang humuhuni ng lumang oyayi. Ang malambing na himig ay tumagos sa makapal na pinto ng bodega, nagdadala ng isang uri ng kapayapaan sa gitna ng madilim na pasilyo. Sa kabila ng gutom at takot, pinipili pa rin ni Tala na pakalmahin ang kanyang anak sa pamamagitan ng kabilang panig ng dingding. Naramdaman ni Thaddeus ang isang mainit na likido na gumuhit sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso, na matagal nang binalot ng yelo ng puot, ay tila nagsisimulang matunaw. Ang isang babaeng may ganoong klaseng pagmamahal ay hindi kayang magnakaw ng material na bagay. Ang isang babaeng handang mamatay sa uhaw para lamang mapatahan ang kanyang anak ay hindi ang mersenaryong inilarawan ni Theodora. Dahan-dahang inabot ni Thaddeus ang trangka ng pinto, ngunit bago pa man niya ito mabuksan, narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit. Ang tunog ng mga takong ni Theodora ay muling umalingaw-ngaw sa pasilyo. "Thaddeus, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Theodora. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala habang nakatayo sa dulo ng hagdan. Hawak ang isang bungkos ng mga susi na tila ba siya ang may-ari ng buhay ng lahat ng tao sa mansyong yon. Napatitig si Thaddeus sa kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kakaibang kislap sa mga mata ni Theodora. Isang kislap ng takot na baka mahanap ang katotohanan. Hindi lahat ng sugat ay nanggagaling sa labas, Thaddeus. Minsan, ang pinakamalalim na hiwa ay nanggagaling sa loob ng sarili mong pamilya at ang lason nito ay unti-unting pumapatay sa iyong kaluluwa nang hindi mo namamalayan. Ang boses ni Manang Sabel ay kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng isang gamugamo, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Thaddeus. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng matandang tagapagluto, ang amoy ng mga pinatuyong damo at luma ng gamot ay humahalo sa amoy ng papalapit na kamatayan.
Nakahiga ang matanda sa kanyang payak na papag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang palad ng kanyang dating alaga. Kakalabas lang ni Thaddeus mula sa tensyon sa bodega. Iniwasan niya ang mga mapanuring mata ni Theodora sa pamamagitan ng pagsasabing gusto lang niyang kumuha ng mainit na inumin sa kusina. Ngunit ang totoo, ang kanyang puso ay naguutos sa kanya na hanapin ang tanging taong nakakaalam ng bawat sulok at bawat lihim ng mansyon ilustre bago pa maging huli ang lahat. Sir Thaddeus, baka hindi na ako umabot sa bukas. Bulong ni Manang Sabel, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na, ngunit puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong maniwala ka sa isang malaking kasinungalingan sa loob ng 10 taon. Naramdaman ni Thaddeus ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Anong ibig mong sabihin, Manang? Tungkol ba ito sa sunog? Tumango ang matanda at isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Bawat salita ay tila isang pagbunot ng tinik sa kanyang lalamunan. Noong gabing yon, noong sumiklab ang apoy sa silid mo, hindi iyon aksidente. At ang pinto, hindi iyon dahil sa nasirang kandado kaya ka hindi nakalabas. Huminto ang matanda upang huminga ng malalim. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila sumasakal kay Thaddeus. Ang tanging maririnig ay ang marahang tunog ng ulan na tumitila na sa labas at ang bawat mabigat na paghinga ni Manang Sabel. Nakita ko siya, sir? Patuloy ng matanda. Nakita ko si Theodora mula sa dulo ng pasilyo. Habang lumalaki ang apoy sa loob ng silid mo, hindi siya tumawag ng tulong. Sa halip, dahan-dahan niyang itinulak ang trangka ng pinto mula sa labas. Isinarado niya ang tanging labasan mo, Thaddeus. Pinanood niya ang usok na lumalabas sa ilalim ng pinto habang maririnig ang pagsigaw mo bago siya tumalikod at nagkunwaring hihingi ng saklolo. Tila tumigil ang mundo ni Thaddeus. Ang bawat alaala niya ng gabing yon, ang matinding init, ang makapal na usok, at ang pinto na ayaw bumukas, ay biglang nagkaroon ng malinaw at nakakatakot na kahulugan. Ang kapatid na inakala niyang sumaklolos sa kanya, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ari-arian, ay siya palang may bahagi sa planong magtulak sa kanya sa kapahamakan. Bakit? Iisang salita lamang ang lumabas sa mga labi ni Thaddeus, ngunit sapat iyon upang ipakita ang bigat ng kanyang nadarama, halo ng sakit, pagtataka, at matinding pagkadismaya. Bakit niya gagawin iyon sa sarili niyang dugo? Dahil sa lupang ito, Thaddeus, dahil sa kapangyarihan at sa pangalang ilustre na mas pinili niyang angkinin kaysa sa kaligtasan mo. Sagot ni Manang Sabel, akala niya ay hindi ka na makakalabas ng buhay, at nang mabuhay ka, ginamit niya ang pagiging lumpo mo upang kontrolin ang lahat. Ginamit niya ang utang na loob mo sa kanya upang gawin kang bilanggo sa sarili mong bahay. Hinawakan ni Thaddeus ang gulong ng kanyang wheelchair, ang kanyang mga daliri ay tila gustong bumaon sa bakal. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ang pagkawala ng kanyang mga pangarap, at ang pagiging miserable niya sa loob ng 1 dekada ay bunga ng kataksilan ng sarili niyang kapatid. At si Tala, ang babaeng pilit niyang itinataboy, ang babaeng binalak niyang saktan dahil sa maling akala. Si Tala ang tanging nagdala ng tunay na pagkalinga sa kanya sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito. Hanapin mo ang susi, sir. Muling bulong ni Manang Sabel, ang kanyang boses ay unti-unti nang naglalaho. Ang susing ginamit niya noong gabing iyon, na itago ko ito, nasa ilalim ng altar sa kusina, sa likod ng estatwa ni San Jose. Iyan ang magpapatunay na hindi aksidente ang lahat.
Bago pa man makasagot si Thaddeus, ang kamay ni Manang Sabel ay dahan-dahang bumitaw sa kanyang palad. Ang huling hininga nito ay lumabas nang may kasamang katahimikan. Pumanaw ang matanda na may baong huling lihim na nagpabago sa tadhana ng lahat. Naiwang mag-isa si Thaddeus sa loob ng madilim na silid, kaharap ang malamig na bangkay ni Manang Sabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa hustisyang matagal nang ninakaw sa kanya. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang wheelchair patungo sa pintuan. Ang anino niya sa pader ay tila isang higanteng nagbabadyang bumangon. Hindi na siya ang mahinang Thaddeus na kayang paikutin ng sinuman. Sa labas ng silid, nakatayo si Theodora. Pinupunasan ng kanyang mamahaling singsing habang may ngiti sa mga labi. Walang kamalay-malay na, ang mga pader ng kanyang kapangyarihan ay nagsisimula na ring gumuho. Wala si Timmy. Thaddeus, wala ang anak ko. Nawawala si Timmy. Ang boses ni Tala ay tila isang punyal na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Kadarating pa lamang ni Thaddeus sa tapat ng bodega upang palayain ang babae gamit ang susing nakuha niya mula sa ilalim ng altar. Ngunit ang kalayaang ibinigay niya ay agad na napalitan ng isang mas malupit na bilangguan. Ang silid ng mga katulong, kung saan dapat ay mahimbing na natutulog ang bata, ay hungkag. Tanging ang maliit na tsinelas ni Timmy na gawa sa goma ang naiwan sa gitna ng sahig, tila isang piping saksi sa marahas na pagdukot na naganap. Nayakap ni Tala ang tsinelas sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot. "Sir, parang awan niyo na ang anak ko. Kanina lang ay naririnig ko pa siyang umiiyak sa kabilang dingding. Bakit ngayon ay wala na siya? Sino ang kumuha sa kanya?" Hindi nakapagsalita si Thaddeus. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bakanteng higaan ng bata. Alam niya ang sagot. Alam niya kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Theodora upang manatili sa kapangyarihan. Ang kanyang galit ay tila isang bulkang mayon na handa ng sumabog, ngunit kailangan niyang maging matatag para kay Tala. "Hahanapin natin siya, Tala. Pangako, ibabalik ko ang anak mo." Bulong ni Thaddeus, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Inabot niya ang kamay ni Tala. Ang kanyang mahigpit na hawak ay tila nagbibigay ng huling hibla ng pag-asa sa babaeng wasak na ang puso. Dahan-dahan silang nagtungo sa sala kung saan nakaupo si Theodora sa kanyang paboritong silya, marahang humihigop ng tsaa na tila ba walang anumang nangyari. Ang bawat galaw ng donya ay puno ng kasiguruhan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier. "Theodora, nasaan ang bata?" Direktang tanong ni Thaddeus. Ang kanyang wheelchair ay huminto sa harap ng kanyang kapatid. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin ng 10 taong kasinungalingan. Ibinaba ni Theodora ang kanyang tasa. Ang tunog ng seramika na tumama sa lamesa ay tila isang hatol. "Anong bata, Thaddeus? Ang anak ng magnanakaw na ito?" Siguro ay nagtanan sila ng kanyang kasabwat na si Tito. "Hindi mo ba naisip na baka ginagamit ka lang nila upang makakuha ng pera bago sila tuluyang lumayas?" "Huwag mong gamitin ang lason ng bibig mo sa akin, ate." Maugong na sagot ni Thaddeus. Ang pagtawag niya ng ate ay walang halong paggalang, kundi isang pagkilala sa kaaway na kadugo niya. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo 10 taon na ang nakalilipas. Alam ko kung paano mo isinarado ang pinto ng silid ko habang naglalagablab ang apoy. At alam ko na ikaw ang nag-utos kay Tito na kunin si Timmy." Ang ngiti sa mga labi ni Theodora ay unt-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong titig. Hindi siya tumanggi. Hindi siya nagulat. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Thaddeus. Ang kanyang boses ay naging isang matalas na bulong. "At kung alam mo na nga, anong gagawin mo? Isang lumpong tulad mo, lalaban sa akin? Thaddeus, ang pangalang ilustre
ay nasa ilalim ng aking mga palad. Kung gusto mong makitang muli ang batang yon na humihinga, pipirmahan mo ang dokumentong ito, isang ganap na pagsasalin ng lahat ng iyong natitirang shares at ari-arian sa akin. Pagkatapos niyon, maaari na kayong umalis ng katulong mong ito at mamuhay sa putikan kung saan kayo nararapat. Hayop ka, Theodora. Anak ko ang kinuha niyo. Walang kinalaman ng anak ko sa pera niyo. Sigaw ni Tala. Susubukan niyang sumugod, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga bodyguard na biglang lumitaw sa likuran ni Theodora. Manatili ka riyan, Tala. Utos ni Theodora. Thaddeus, ang oras ay tumatakbo. Si Tito ay hindi kilala sa pagiging mapagpasensya. Baka sa susunod na makita niyo ang bata, ay hindi na ito nakangiti. Naramdaman ni Thaddeus ang matinding panghihina ng kanyang mga binti. Ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay na nagbago. Ang takot na nararamdaman niya para sa sarili ay naglaho, napalitan ng isang obligasyon na protektahan ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Tiningnan niya si Tala, ang babaeng binuwis ang buhay para sa kanya noong gabi ng bagyo. Tiningnan niya ang mga dokumento sa lamesa. Pirmahan mo na, sir. Ibigay niyo na ang lahat sa kanya, basta ibalik lang ang anak ko. Pagmamakaawa ni Tala, sa gitna ng kanyang paghagulgol, kinuha ni Thaddeus ang panulat. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang butil ng dugo na ibinibigay niya sa demonyo. Ngunit bago niya matapos ang huling pirma, narinig ang malakas na ugong ng makina ng sasakyan mula sa labas ng mansyon. Isang mabilis na pagpreno ang umalingaw-ngaw, kasunod ang tunog ng pinto ng kotse na marahas na isinarado. Lumitaw si Tito sa pintuan, ngunit wala siyang bitbit na bata. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang kanyang mga damit ay puno ng alikabok. Theodora, ang bata. Tumakas ang bata sa gitna ng daan. Sigaw ni Tito. Tumalon siya sa sasakyan habang tumatakbo kami sa bangiin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang panulat ay nalaglag mula sa kamay ni Thaddeus. Ang tanging maririnig ay ang matinding hiyaw ni Tala na tila isang hayop na nawalan ng anak. Isang tunog na puno ng pait na tumagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng mansyon ilustre. Dahan-dahang tumayo si Thaddeus mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namumutla sa sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Tito. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang taong inakalang lumpo habang buhay ay pilit na bumabangon sa gitna ng pinakamabigat na dagok ng tadhana. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Tala habang tumatakbo palabas sa dilim ng gabi. Hindi alintana ang ulan at ang panganib na naghihintay sa kanya sa labas. Huwag mong subukang humakbang palayo, Theodora. Dahil sa gabing ito, ang bawat kasinungalingang itinayo mo ay magiging sarili mong libingan. Ang boses ni Thaddeus ay hindi na ang boses ng isang lalaking sumuko na sa buhay. Ito ay isang boses na kasing lalim ng dagundong ng kulog sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Habang nakahawak siya sa magkabilang braso ng kanyang wheelchair, ang kanyang mga buko-buko ay namumuti na sa tindi ng kapit. Ang kanyang mga binti na 10 taon nang nananahimik at walang buhay ay nanginginig ng marahas. Ang bawat kalamnan niya ay tila binabagtas ng milyon-milyong karayom ng sakit, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang pisikal na hapdi. Dahan-dahang itinuon ni Thaddeus ang kanyang bigat sa kanyang mga paa. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga butil ng pawis ay dumadaloy sa kanyang sentido. Ngunit hindi siya tumigil. Sa harap ng gulat na si Theodora at ng nanginginig na si Tito, si Thaddeus Ilustre ay dahan-dahang tumayo. Hindi bilang isang lumpo, kundi bilang isang haliging handang gumuho upang durugin ang mga kaaway ng katarungan. Tita Dios,
Anong ginagawa mo? Maupo ka. Baka mapano ka. Nauutal na sabi ni Theodora. Ang kanyang kampante at mapagmataas na mukha ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang perlas na kuwintas. Natatakot ka ba, ate? Natatakot ka ba na ang taong pinanood mong masunog ay buhay na buhay pa rin sa harap mo? Bulyaw ni Thaddeus. Ang bawat hakbang niya, bagaman maliit at puno ng hirap, ay tila isang pagbawi sa bawat taon na ninakaw sa kanya. Tito, nasaan ang bata? Sabihin mo ang totoo bago ko pa maisipang gamitin ang huling kapangyarihan ng pangalang ilustre upang itapon ka sa bilangguang hinding-hindi mo nalalabasan. Napaluhod si Tito sa takot. Ang dating mayabang na lalaki ay tila naging isang basang sisiw sa harap ng nagbabagong anyo ni Thaddeus. Sir, Sir Thaddeus, patawad! Hindi ko naman gustong saktan ng bata. Ang ate mo. Si Doña Theodora ang nag-utos sa akin. Sabi niya, dalhin ko sa dulo ng bayan at doon iwanan para hindi na mahanap ni Tala. Walang hiya ka, Tito. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Tito mula kay Tala na kapapasok lang sa sala. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit ng isang inang inagawa ng anak. Nasaan si Timmy? Sabihin mo sa akin, kung hindi ay papatayin kita. Nandoon siya sa lumang bodega sa tabi ng bangin. Tumalon siya sa sasakyan, pero nahabol ko siya at muling ikinulong doon. Pagsusumamo ni Tito, bumaling si Thaddeus kay Theodora. Ang kanyang titig ay tila isang hatol ng kamatayan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang susing ibinigay ni Manang Sabel at ang sunog na larawan. Ipinakita niya ito sa harap ng lahat ng mga katulong na ngayoy nagkakatipon na sa sala. Ito ang susing ginamit mo upang ikulong ako sa apoy, Theodora, at ito ang larawan ng ating ina na pilit mong binura sa alaala ko. Ani Thaddeus, ang bawat salita ay puno ng pait. Inubos mo ang buhay ko sa kasinungalingan. Pinaniwala mo ako na ikaw ang tagapagligtas ko, habang ikaw pala ang kumuha ng lahat ng mayroon ako. Pero tapos na ang laro mo. Tinawagan ko na ang mga awtoridad bago pa man tayo magkaharap dito. Nanlilisik ang mga mata ni Theodora. Ang kanyang marangyang maskara ay tuluyan ng natuklap. Inilalabas ang tunay na halimaw sa loob. Akala mo ba ay mananalo ka, Thaddeus? Ang mansyong ito, ang kumpanya, lahat ng ito ay akin. Hindi ko hahayaang bawiin mo ang lahat dahil lang sa isang katulong. Sa gitna ng tensyon, mabilis na kumilos si Tito. Sa kagustuhang makatakas at sa tindi ng desperasyon, binunot niya ang isang baril mula sa kanyang likuran. Ang bawat tao sa sala ay napasigaw sa takot. Itinutok ni Tito ang baril kay Thaddeus. Ngunit bago pa man niya makalabit ang mitsa, mabilis na humarang si Tala sa harap ng kanyang amo. "Wag, Tito! Wag mong gawin ito!" sigaw ni Tala. Sa sandaling iyon, ang tunog ng ulan sa labas ay tila tumigil. Ang bawat paghinga sa loob ng sala ay naging mabigat. Isang putok ang umalinggaw-ngaw sa buong mansyon ilustre. Isang tunog na nagpatigil sa takbo ng oras. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng gabi. Dahan-dahang bumagsak ang isang figura sa sahig ng sala. Ang puting tela ng suot nito ay dahan-dahang nabahira ng isang kulay na kailanman ay hindi na mabubura. Ang bawat mata sa loob ng silid ay punong-puno ng sindak at kawalang paniniwala sa kinalabasan ng madugong gabing iyon. Iposas niyo na siya. Tapos na ang mahabang gabi ng kasinungalingan sa mansyong ito. Ang tinig ni Thaddeus ay gumaralgal, ngunit puno ng awtoridad habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Theodora. Ang usok mula sa baril ni Tito ay dahan-dahang naglalaho sa hangin ng sala kasabay ng pagbasag ng malaking portrait ng kanilang ama na siyang tinamaan ng bala. Hindi si Thaddeus ang dumanak ang dugo, kundi ang simbolo ng kapangyarihang pilit na inangkin ni Theodora. Sa labas, ang asul at pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay sumisilip sa mga bintana.
nagbibigay ng hudyat na ang katarungang matagal na ipinagkait ay dumating na rin sa wakas. Nakaluhod si Tito sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod na ng kanyang ulo habang dinadaganan ng dalawang bodyguard na mas piniling pumanig sa katotohanan. Si Theodora naman ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hindi maipaliwanag na galit at kahihiyan. Ang bawat alahas sa kanyang katawan ay tila naging mabibigat na tanikala na humihila sa kanya pababa. Sa harap ng lahat ng mga katulong na dati ay kanyang minaliit. Hindi pa ito tapos, Thaddeus. Akin ang lahat ng ito. Ako ang nagpalakad ng kumpanya habang nagmumukmok ka sa kadiliman. Sigaw ni Theodora habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang boses ay hindi na ang marangyang boses ng isang donya, kundi isang matinding na hiyaw ng isang talunang mersenaryo. Dinala mo ang iyong sarili sa dilim ng isara mo ang pinto ng silid ko 10 taon na ang nakalilipas, Theodora. Malamig na sagot ni Thaddeus. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat luha ni Tala, at ang bawat sakit na idinulot mo kay Timmy, lahat yan ay may kabayaran. At ang kabayaran ay ang iyong kalayaan. Habang inilalabas si Theodora at Tito mula sa mansyon, hindi na lumingon si Tala. Ang kanyang puso ay nasa ibang lugar. Mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon, tinatahak ang maputik na daan patungo sa lumang bodega sa tabi ng bangin. Ang bawat hakbang niya, sa gitna ng dilim, ay puno ng pagsusumamo. Kasunod niya si Thaddeus na muling nakaupo sa kanyang wheelchair, itinutulak ng isang matapat na katulong sa gitna ng bako-bakong daan. Nang marating nila ang bodega, ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Marahas na kinuha ni Tala ang isang malaking bato at hinampas ang kandado hanggang sa ito ay bumigay. Ang tunog ng bakal na nabasag ay tila isang hudyat ng muling pagsilang. "Timmy! Anak! Nasaan ka?" Sigaw ni Tala habang binubuksan ang pinto. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng mga lumang sako ng palay, isang maliit na figura ang dahan-dahang lumabas. Ang mukha ni Timmy ay puno ng uling at luha. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa takot. Nang makita niya ang kanyang ina, mabilis siyang tumakbo at yumakap ng mahigpit sa leeg ni Tala. "Nanay, akala ko po hindi niyo na ako mahahanap." Hikbi ng bata. Ang boses ay puno ng pait na hindi dapat nararanasan ng isang paslit. Napaiyak na rin si Tala habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sampal, at ang lahat ng pagpapahiya na natanggap niya sa loob ng mansyon ilustre ay tila naglaho. Ang init ng yakap ni Timmy ang tanging bagay na mahalaga sa mundo. Lumapit si Thaddeus sa kanila. Ang kanyang mukha ay mababakas ang matinding pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Inabot niya ang kamay ni Timmy at sa pagkakataong ito, ang bata ay hindi na natakot. Hinawakan ni Timmy ang daliri ni Thaddeus, isang maliit na ugnayan na tila nagbubuo sa isang pamilyang winasak ng kasakiman. "Ligtas na kayo," bulong ni Thaddeus. "Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo muli." Tumayo si Tala at tiningnan si Thaddeus. Wala silang sinabi, ngunit sa bawat tingin ay may pangako ng bagong simula. Ang mansyon ilustre na nasa likuran nila ay hindi na isang bahay ng katatakutan, kundi isang lugar na dadaan sa paglilinis ng katotohanan. Ngunit habang naglalakad sila pabalik, napatigil si Thaddeus. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang mga binti. Ang epekto ng kanyang pilit na pagtayo kanina. Ang kanyang mukha ay namuti sa sakit at ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumagilid. "Sir Thaddeus!" Tili ni Tala habang inaalalayan ng lalaki. Tumingin si Thaddeus sa langit na nagsisimula ng magliwanag. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay nangangailangan pa ng mahabang panahon upang maghilom. May isa pang sikretong hindi pa niya nababanggit kay Tala. Isang huling dokumento na hindi nakita ni Theodora.
Isang bagay na maaring magpabago sa buhay nilang tatlo habang buhay. Ang bawat sugat ay may sariling kwento ng hapdi, ngunit mayroon din itong pangako ng paghilom sa ilalim ng init ng bagong umaga. Sa loob ng mansyon ilustre, ang dati ay madilim at malamig na pasilyo ay dahan-dahan nang pinapasok ng sikat ng araw. Ang mga makakapal na kurtinang itinayo ni Theodora upang itago ang bawat lihim ay hinawi na ni Tala. Hinahayaan ng sariwang hangin na pumasok at burahin ng amoy ng luma at mapait na kahapon. Ang mansyon na dati ay tila isang kabaong ng mga pangarap. Ngayon ay nagsisimula ng huminga muli. Nakatayo si Tala sa balkonahe, pinapanood si Timmy na masayang nagtatakbo sa malawak na hardin. Ang bata ay may hawak na saranggula. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng bakuran. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Wala na ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat. Sa tabi niya, nakaupo si Thaddeus sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing putla ng dati. Kahit na nahihirapan pa rin siyang igalaw ang kanyang mga binti, ang kislap sa kanyang mga mata ay sapat na upang malaman na ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula na ring tumayo. Sir Thaddeus, ang kape niyo po. Malumanay na sabi ni Tala habang inilalapag ang tasa sa maliit na lamesa sa tabi ng lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni Thaddeus ang kamay ni Tala. Ang kanyang haplos ay hindi na ang marahas na paghawak ng isang among galit, kundi isang banayad na pagpapasalamat. Ala, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo na akong tawaging sir? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, hindi ba sapat na ang tawagin mo ako sa pangalan ko? Napangiti si Tala, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Mahirap pong baguhin ang nakasanayan, Thaddeus. Ang pagbanggit ni Tala sa kanyang pangalan ay tila isang musika sa pandinig ni Thaddeus. Hinila niya ng bahagya ang kamay ng babae upang paupuin ito sa tabi niya. Sa katahimikan ng hapon, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang marahang pag-aspas ng hangin sa mga puno. Walang ingay ng galit, walang sigaw ng pag-aalipusta. May gusto akong ipakita sa iyo, bulong ni Thaddeus habang inilalabas ang isang asul na folder mula sa kanyang kandungan. Ito ang huling habilin ni Papa na itinago ni Theodora sa loob ng maraming taon. Sa dokumentong ito, hindi lang ako ang tagapagmana. May bahagi rin ang sinumang mananatili sa tabi ko sa oras ng aking pinakamabigat na pagsubok. Tala, hindi ka lang naging katulong dito. Ikaw ang nagligtas sa pamilyang ito mula sa tuluyang pagkabulok. Binuksan ni Tala ang folder at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan ni Timmy sa isang trust fund para sa pag-aaral nito hanggang kolehiyo. Ang bawat titik sa papel ay tila isang pangako ng kalayaan mula sa kahirapan na matagal na nilang pasan. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Dahil ang utang na loob ko sa iyo ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Sagot ni Thaddeus. At dahil gusto kong magsimula tayo ng tama. Hindi bilang mag-amo, kundi bilang dalawang taong nahanap ang kapayapaan sa gitna ng digmaan. Inilapit ni Thaddeus ang kanyang mukha sa kamay ni Tala at dahan-dahang hinalikan ang peklat sa daliri nito. Ang sugat na nakuha ni Tala noong unang araw na basagin ni Theodora ang florera. Ang bawat haplos ng kanyang mga labi sa balat ni Tala ay tila isang gamot na nagbubura sa bawat hapdi ng nakaraan. Ipinatong ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Thaddeus, hinahayaan ng sarili na makaramdam ng proteksyon na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang anino pa ring nananatili sa isipan ni Thaddeus. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng kalsada, patungo sa bilangguan kung nasaan si Theodora. Tala, tawag ni Thaddeus, ang kanyang tinig ay naging seryoso.
Nagpadala ng liham si Theodora mula sa kulungan. Sinasabi niyang may isang bagay pa siyang hindi binabanggit tungkol sa pagkamatay ng asawa mo. Isang bagay na kailanman ay hindi mo inasahan. Napatigil si Tala sa kanyang paghinga. Ang munting katahimikan ay muling binalot ng isang bagong katanungan. Ang multo ng nakaraan ay tila ayaw pang tuluyang lumisan. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling manggulo sa kanilang bagong nahanap na kaligayahan. Ang puting sobre ay tila naging napakabigat sa mga palad ni Tala. Nakatitig siya sa selyo ng kulungan. Ang kanyang puso ay pinupuno ng isang malamig na pangamba na tila ibinabalik siya sa madilim na nakaraan ng mansyon. Sa loob ng sobreng iyon ay ang huling mensahe ni Theodora, isang liham na pinuno ng lason at pilit na nagtatanim ng hinala. Isinulat ng Donya na ang dugo ng mga ilustre ay sumpa na balang araw, kapag tuluyan ng nakabangon si Thaddeus, ay itatapon din siya nito pabalik sa putikan kung saan siya nagmula. Dahan-dahang lumapit si Thaddeus mula sa kanyang likuran. Ang pag-ikot ng mga gulong ng kanyang silya ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang pamilyar na kapanatagan. Tiningnan ng lalaki ang papel na hawak ni Tala. Nabasa ang bawat malupit na salita ng kanyang kapatid. Hindi siya nagalit. Walang sumigaw. Sa halip, inabot niya ang kamay ni Tala na nanginginig at binigyan ito ng isang marahan at mainit na pisil. Tumingala si Tala. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mga mata ni Thaddeus. At sa lalim ng tingin ng lalaki, natagpuan niya ang isang malinaw at payapang dagat na kailanman ay hindi na muling bubulabugin ng anumang bagyo. Walang salitang binitawan si Tala. Dahan-dahan niyang pinunit ang liham ni Theodora, piraso bawat piraso, hanggang sa maging maliliit na papel itong inilipad ng hangin, palabas ng balkonahe. Pinili niyang palayain ang nakaraan. Pinili niyang huwag nang bigyan ng kapangyarihan ang mga taong ang tanging kaligayahan ay manakit ng iba. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ilustre na dati ay kilala bilang isang bilangguan ng kalungkutan at panlilinlang ay nag-iba ng anyo. Ang malalaking bintana ay laging bukas upang salubungin ang liwanag ng araw. Ang malawak na bulwagan na dati ay saksi sa kalupitan ni Theodora, ngayon ay puno ng kulay. Pinalamutian ng mga palamuti para sa isang pagdiriwang. Hindi ito isang marangyang salo-salo para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ito ay isang pagdiriwang para sa pundasyong itinayo ni Thaddeus at Tala, isang kanlungan para sa mga batang walang kakayahang mag-aral at mga inang inabandona ng tadhana. Sa gitna ng bulwagan, masayang naglalaro si Timmy kasama ang ibang mga bata. Ang kanyang tawa ay isang matamis na awitin na nagpapabuhay sa bawat haligi ng lumang bahay. Nakatayo si Thaddeus sa gilid ng silid, nakaupo ng tuwid at puno ng dignidad sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti ay hindi kailanman bumalik sa perpektong lakas nito, ngunit hindi na yon mahalaga. Ang tunay na pagbangon niya ay hindi nasusukat sa kakayahang maglakad, kundi sa pagkakahanap niyang muli sa kanyang kaluluwa na matagal na naging abo. Lumapit si Tala sa kanya, suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapalitaw sa kanyang likas na ganda. Hindi na siya nakayuko. Hindi na siya ang katulong na palaging humihingi ng tawad para sa kanyang paghinga. Siya na ngayon ang ginang ng mansyon, ang nag-iisang liwanag na nagtaboy sa kadiliman sa puso ni Thaddeus. Dahan-dahang inabot ni Thaddeus ang baywang ni Tala at marahang inilapit ang babae sa kanya. Ipinatong ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nararamdaman ng matibay at regular na pagtibok ng puso nito. Hinaplos ni Thaddeus ang buhok ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay nagiiwan ng isang pakiramdam ng labis na pagpapahalaga at paggalang. Sa bawat pagdampi ng kanilang balat, may tahimik na kasunduan ng pag-ibig na hindi kailangang isigaw upang maging totoo. Hinalikan ni Thaddeus ang noo ni Tala, isang halik na pumapawi sa lahat ng luhang pumatak noong sila ay pilit na pinaghihiwalay ng mundo.
Napatawad na ba nila ang mga taong nanakit sa kanila? Marahil, ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagbisita sa kulungan upang makipagkamay sa kaaway. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapatuloy sa buhay nang walang naiwang puot, ang pagpili na maging masaya kahit na sinubukan nilang wasakin ang iyong pagkatao. Naputol na ang tanikala ng utang na loob na ginamit ni Theodora upang sakalin ang kanyang kapatid. Nahanap ba nila ang kapayapaan? Ang sagot ay makikita sa bawat pagngiti ni Timmy, sa bawat haplos ng hangin sa maaliwalas na mukha ni Tala, at sa tahimik na katapangan sa mga mata ni Thaddeus. Sila ang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay nagtatapos din sa isang napakagandang umaga. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng yamang nakapangalan sa kanya at hindi rin sa perpektong hubog ng kanyang katawan. Nasusukat ito sa dami ng sugat na handa niyang tiisin para sa taong mahal niya at sa kakayahan niyang mag-abot ng kamay kahit na siya mismo ay nasa gitna ng pagdurusa. Sa huli, ang pag-ibig na nag-uugat sa pag-unawa at sakripisyo ang tanging lunas na makapaghihilom sa anumang sugat ng kahapon. At ganyan nagtatapos ang kwento ni Tala at Thaddeus. Isang magandang patunay na pagkatapos ng pinakamalakas at pinakamadilim na bagyo, palaging may sisikat na araw upang magbigay ng bagong simula. Mula sa kailaliman ng aking puso, isang malaki at mahigpit na yakap ng pasasalamat sa inyong pananatili hanggang sa huli. Salamat sa inyong matiyagang pagsama kay Tala sa bawat patak ng kanyang luha at sa pag-alalay kay Thaddeus sa bawat hirap niya sa muling pagbangon. Hindi naging madali para sa akin ang isulat ang kwentong ito. May mga gabing kailangan kong bitawan ang aking panulat at huminga ng malalim, lalo na nang isinusulat ko ang tagpo kung saan yakap-yakap ni Tala ang sapatos ni Timmy habang umiiyak nang walang tinig sa gitna ng malamig na bodega. Naramdaman ko ang pait at ang pagkasakal ni Thaddeus nang malaman niya na ang sarili niyang dugo ang nagtangkang sumunog sa kanyang mga pangarap. Kasama niyo akong nasaktan, naggalit at umasa. Ang totoo, ang kwentong ito ay sumibol mula sa isang munting binhi ng inspirasyon mula sa totoong buhay. Ito ay alay ko sa mga kababaihang nakilala ko na tahimik na nagpapasan ng mabibigat na krus para sa kanilang pamilya, mga inang handang isakripisyo ang lahat, at mga taong pilit na pinagkaitan ng mundo ngunit piniling huwag maging kasing lupit ng kanilang kapalaran. Nais kong ipaalala sa pamamagitan ni Tala at Thaddeus na ang tunay na pag-ibig, pag-asa at pagpapatawad ay parang isang munting apoy sa gitna ng pag-ulan. Kahit anong lakas ng ihip ng hangin, ng pagsubok, hanggat may natitirang tiwala sa kabutihan ng tao, hindi ito kailanman mamamatay. Ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na palayain ang sarili upang makita muli ang ganda ng bukas. Ngayong nakarating na tayo sa dulo ng kanilang paglalakbay, nais kong mag-iwan ng isang tanong na maaari ninyong pagnilayan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Thaddeus, makakaya mo rin bang tuluyang palayain ang galit at patawarin ang taong nagkait sa iyo ng magandang buhay sa loob ng 10 taon? O kung ikaw si Tala, paano mo patatawarin ang mundong naging malupit sa iyo at sa iyong anak? Gusto kong malaman ang inyong mga saloobin at sariling karanasan. Mangyari po lamang na ibahagi ang inyong mga naramdaman at kasagutan sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa niyan at nagbibigay ito ng matinding taba sa aking puso. At kung naantig ang inyong damdamin ng kwentong ito, huwag po sana ninyong kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kapamilya at kaibigan upang maghatid din sa kanila ng inspirasyon at pag-asa. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kwento ng pag-ibig at buhay.